text ng ating message for today, ang ating scripture na babasahin ngayon, ito po si Prophet Isaiah. Sa Book of Isaiah po tayo ngayon, dadali ng ating Panginoon. He's writing to God's people during their captivity in Babylon. So Isaiah write the instruction of God to the people of Israel. That time kasi, katatapos lang nila ng mga matinding pagsubok sa buhay nila. Amen? But tapos na yun yung mga pagsubok sa buhay nila. Kung tayo ay nakikinig ng ating Bible study from Genesis, Exodus, nandoon yung mga paghihirap ng mga Israelites. Pinahirapan sila ng husto ni Pero. Amen. But, pilit pa rin nila na binabalik-balikan ang mga nangyayari noon. So, kaya na-stuck na sila doon. Hindi na sila makapag-move on. Amen? Kaya, but na-release na sila, di ba? Na-release na sila from Babylonian captivity, pero nagpupokus pa rin sila sa mga kanilang mga circumstances. Nakapokus pa rin sila sa pinagdaanan nila noon na paghihirap noong unang panahon. Kung paano sila inapi at kung paano sila inalipin ni Pero. Kaya mahirap nilang malimutan. Mga kapatid, maybe some of us today, ganun din ang pakiramdam natin. Hindi ma-release na sa dati nating pinagdaanan, na pilit natin binabalik-balikan, pilit natin iniisip. Amen? Ang mga nakaraan, kung ano ang mga nangyayari before. Kung ganun po, ngayong araw na ito o ngayong hapon na ito po, ma-release po tayo sa gapos ng ating nakaraan after hearing and preaching the Word of God. Amen? So today, pakisabi nga katabi mo, today, may magandang instruction si Lord sa kanyang mga anak. Amen. Hallelujah. So, according to our text for today, please open our Bible in the book of Isaiah, chapter 43, verse 18 to 19. Naririnig na rin natin ito sa mga iba-ibang preacher. But sa araw nito, may bagong instruction at revelation si Lord sa bawat isa sa atin. Amen? So, Isaiah 43 verse 18, sabi dito, do not remember the former things. Ito ang instruction ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, si Lord ngayon ito ang nagsabi, I will do a new thing, nor it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in wilderness and rivers in the desert. So sa ibang translation, sa Bible Living po, maganda ito, sabi dito, but forget all that. It is nothing compared to what I'm going to do. Amen? For I am going to do a brand new thing. Sino ba ang gusto dito ng brand new na mga bagay? Amen? See, sabi ng Panginoon dito, sabi ni Lord, I have already begun. Don't you see it? Sabi ng Panginoon, ginagawa ko na, nag-umpisa na, hindi nyo pa ba nakikita? Amen. Sabi dito, I will make road through the wilderness of the world for my people to go home and create rivers for them in the desert. Praise God for the reading of His word. Amen. Hallelujah. Di ba napakaganda ng instruction ni Lord sa atin ngayon? Amen. Kaya ito ang sinabi ng ating Panginoon sa mga taga-Israelites. At ito rin ngayon ang sinabi ng Diyos sa atin. Do not dwell in the past or do not remember in the former things. It is nothing compared to what I'm going to do. For I am going to do a brand new thing. See, I have already begun. Don't you see it? Amen? Sabi nila, just focus your eyes on me and realign your hearts to my hearts and focus the things that I have for you. Hallelujah. Mga magagandang bagay na gagawin ni Lord para sa atin. God wants us to make all things new. Something new. Something fresh. New blessings. New. Yung mga bagay. Amen? Hallelujah. Palakpakan nga natin ng Diyos sa kanyang mga pangako. So excited na ba tayo? Amen.
Amen. Maging excited tayo. Amen. Hindi pa natin nakikita ang pagpapala o ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Hindi pa natin nakikita. Marami nang ginawa ang ating Diyos. Amen. Ako po, habang ginagawa ko ito, sobra po yung galak ko kasi very excited po ako dito sa ginagawa kong ito, ginagawa ni Lord para sa atin lahat. Di ba? Kaya nga sabi nga, ilibing mo na sa limot yan. Huwag na nating alalahanin pa yung mga dating nakaraan. Amen? Nung unang panahon. Masdan mo, sabi niya, itong Tagalog na pakaganda, masdan mo ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba nakikita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkaroon ng ilog sa lugar na ito. Amen? Imagine, magkaroon ng ilog sa lugar na ito na daluyan ng pagpapala. Ang Diyos ay gagawa ng mga bagong bagay sa ministeryong ito. Amen? At tayo ang mga gagamitin ni Lord na mga instrumento ng pagpapala niya sa ministry ito. Amen? Gusto ng Panginoon, all things made new. Amen? Kaya maging excited tayo. How many of us here tonight wants a new thing? Amen. Kailangan malakas. Mukhang hindi mo naman tayo excited sa mga bagong bagay na gagawin ni Lord. Kailangan maging malakas. Amen. New things na, di ba kung minsan, di ba kung mayroon tayong mga bagong bagay na, halimbawa, bagong kotse. Sinong excited dito sa bagong kotse? Walang excited sa bagong kotse? Kasi mukhang walang sumasagot Di ba excited tayo na magkaroon ng bago? Ang sarap mag-drive ng bago. Amen po ba? Sino ba ditong excited ng, di ba kung minsan may mga bagong bag tayo na mga brand new, brand name, di ba excited tayo na gagamitin. Amen? Ganon din, di ba kung may mga bago tayong lilipatang bahay, di ba excited tayo, grabe, nagliligpit na tayo, next month pa tayo lilipat, pero excited na tayo na ililigpit natin yung mga bagay na narito para ililipat sa kabilang bagong tirahan natin. Amen po ba? Nung maliit po ako, nung malilit pa ako, elementary pa lang, hindi ko lang alam kung ganun din kayo. Kasi po, tuwing December lang kami nakakatikim ng bagong damit. Kasi Christmas party sa school. So excited. Natandaan ko na excited ako kapag December na kasi may bagong damit ako na isusuot sa eskwelahan. Amen? Kaya maging excited po tayo. And habang ginagawa ko ito, talagang sabi ko nga, Lord, napaka-excited ko, especially yung mga excited na akong makauwi pati. Amen. So, the next following week po, babalik kami ng Pilipinas dahil may bagong bagay na pinagawa sa amin ang ating Panginoon. Kaya doon po magkaroon tayo ng women's conference or fellowship. Amen. Na ang focus ay mga women's na madadala natin sa saving knowledge ng ating Panginoon. Amen? Kasi marami pong mga kababaihan doon na hindi nakikilala ang ating Panginoon. Ang ginagawa nila, semo-semo. In the morning, magising, magluto, magpaligo, magpakain sa mga bata, ihatid, maglilinis, maglalaba, magluto ng pananghalian. Daily rotate nilang ganyan. Kailangan natin sila ng kabutihan ng ating Panginoon na ibindo sa kanilang kabisihan ay magagamit sila ng ating Panginoon. And purihin ng Panginoon dahil po ito ay nilagay sa puso ko na pagdating ko doon, gagawa tayo na mashiran ang goodness ng Panginoon doon sa mga kababaihan. And praise God and thank God kasi po kapag ito ay nilagay ng Panginoon sa puso natin, ay ito lahat ay kanyang ipoprovide. Amen? So, purihin ang Panginoon. Nakaready na po lahat yung mga dapat nating giveaway sa mga kababaihan doon. Biblia, nakaready na rin para sa kanila. So, purihin ang Panginoon. Talagang God is God. Amen? So, magiging excited tayo sa mga na magawa at maganap na plano ni Lord sa ating mga buhay. Amen? So, God wants to give you a new thing. Sabi niya, behold, I will do a new thing. Bibigyan ko kayo ng
ng mga bagong bagay, bagong pag-asa. Sabi niya, new hope, new wine of His Spirit, new anointing to flow into the barren places of your life. New rhema words from heaven, new song of praise and victory, new power, new strength in your spirit, in your soul and body, new life, new beginning, new open doors. Amen. Ito po ang sinabi ng ating Panginoon. Promise niya po ito. Kaya maging excited tayo na ito ay magaganap sa ating mga buhay. Our God is true and faithful. Kapag sinabi niya na bigyan tayo ng mga bagong bagay, ito ay kanyang tutuparin. Amen. Tutuparin ito ng ating Panginoon. Amen. Ang sabi ng Revelation 21 verse 5, sabi dito, Then who has sat on the throne said, Behold, I make all things new. Amen. And He said to me, Write of these words are true and faithful. Revelation 25:11. Mga kapatid, kapag sinabi ni Lord sa atin ito, sabi ko nga kanina, ay kanyang tutuparin at ito ay magaganap sa ating mga buhay. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo, kung ano ang sinabi, ito, pag sinabi niya, tingnan nyo, ginagagawin ko ang mga bagong bagay. Amen? Isulat mo ito. Sabi dito, di ba? Write. Ang sinabi, write for these words are true and faithful. Isulat po natin ito. Iguhit po natin ito sa ating mga puso. Amen? Sapagkat ang salita na ito ay totoo at tapat. Amen? Kapag mangako ang ating Panginoon, ito ay magaganap. Amen. So dito, sa binasa natin, mayroong promise ang ating Panginoon. May promise siya. Number 1 yung promise dito. 'Di ba? So yan po ang number 1 points natin, the promise. I am making everything new. New thing. Ito ang promise ng ating Panginoon. In Hebrew, the word of new thing is shadas. Meaning po, refers to something that has never happened before or something that has not existed before. Mga bagay na hindi pa nangyari o mga bagay na hindi pa naganap. Meaning, mayroon mas maganda na gagawin si Lord sa buhay natin. Amen? So I am making everything new. The one who said, this is who sat on the throne. Diba? Sinabi sa who said in Revelation 21 verse 6. It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. When God said, Behold, I will make all things new, it does not only refer to the future event, but even on this very moment, God can make all things new. Amen? Amen. Kasi po, ang ating Panginoon, si Jesus Christ is the same yesterday, today, and forevermore. In Hebrews 13:8, These words are true and faithful because of the one who said is never lie. Ang nagsalita po nitong ating Panginoon, He never lie. Amen. Ang sabi nga dito, sa Numbers 23:19, God is not human that He should lie. That a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Amen. So ang Diyos po natin ay hindi po sinungaling na katulad ng tao. Katulad natin. Kasi sinabi natin, nangako tayo, di ba may sinabi tayo, nangako tayo ngayon. Natulog lang tayo pagka umaga. Hindi na natin naalaala kung minsan ang ating pinangako. Amen? Hindi na natin kung minsan naalala kung ano ang sinabi natin. Ang tao ay nagbabago. Ang isip ng tao ay nagbabago, but ang ating Panginoon, kahit kailanman, hindi nagbabago. Ano man ang kanyang sabihin, dito, hawakan natin ang kanyang mga promise. Ito ay kanyang gagawin. At kung siya ay mangako, ito ay kanyang tutuparin. Amen po ba? Sige po, palakpakan nga natin ang Diyos na buhay.
Amen. Ang sabi nga dito sa Isaiah 40 verse 8, the grass wither, the flower fades, but the word of God stands forever. Sabi dito. So sabi niya, malantaman ang mga damo o mga bulaklak ay mangungupas man, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Amen. Heaven and earth shall pass away, but the words of God still remain forever. Amen. Isaiah 55 verse 11. Sabi dito, so is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Amen? So ang mga salita ng Diyos ay hindi lumalabas sa kanyang bibig na ang mga ito ay hindi babalik sa Diyos na walang katuturan. Ang lahat ng balak at plano ng Diyos na ninanais sa buhay natin, ito ay kanyang gagawin at tutuparin. Amen po ba? God is able to do even the impossible things. God, our Creator, amen, can even recreate things in behalf of His people if He has to, just to meet our needs. However, there is a condition. May condition po dito sa promise ng ating Panginoon na kailangan natin sundin. Amen? Di ba? Every time naman na, di ba sa mga anak natin kung minsan nagpa-promise tayo, o sumunod ka lang dito, anak, meron akong promise na bibigyan kita ng bagong kotse, sumunod ka lang sa akin, sundin mo ito. Amen po ba? So, ganun din po ang ating Panginoon. Ang sabi dito, however, there is a condition, may condition na kailangan nating sumunod. Ano ang condition ng ating Panginoon sa ating main verse? Sabi niya, di ba? Forget the former things. Do not dwell in the past. Sabi niya, wag na kayo doon. Kalimutan niyo na yung mga dating nakaraan. Do not dwell in the past. Amen? Before God can do new things in our lives, there is a condition. May promise, but there is a condition. So ito po, condition necessary. Necessary po ito, kailangan po ito, ang condition na ito na matupad. Ang sabi dito na do not live in the past or forget the former things. Amen. Former things are just but memories. Living in the past hinders maturity. Living in the past po, ito po ang maghihinder natin na maging matured sa ating Panginoon. Ito po ang maghihinder sa atin upang magamit tayo ng lubusan in the max sa ministry ng ating Panginoon. Amen? It's just like living child forever. Hindi tayo nagmamature, hindi tayo lumalaki. Slow down or hinders progress and development. Amen? At ito po, sabi dito, putting in remembrance our past is one of Satan's techniques, deception and lies. So ito po, ang technique ni Satan para hindi tayo makapag-move on, para hindi tayo makapag-serve sa ating Panginoon. Amen? Kaya kalimutan na natin ang nakaraan. Kalimutan na natin ang mga nangyari. Harapin na ang mga bagong bagay, mga bagong plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Hallelujah. God does not want you to focus your attention beyond, but before you. Amen? Don't focus your attention sa nakaraan na nangyari sa buhay mo, but focus your attention sa mga bagong bagay na gagawin ni Lord sa buhay mo. Buhay natin. Amen? Diba? Sabi ko kanina, bagong pag-asa, bagong buhay, bagong pagpapala, bagong ministry na gagamitin ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya doon focus doon sa likod. Kasi kung doon tayo nagpo-focus, hindi natin makikita ang ating madadaanan. May tendency na madadapa tayo. Kung patuloy pa rin tayo na binabalik-balikan ang nakaraan. Amen?
hindi tayo makapag-move on. Amen? The Bible declares in the book of Exodus that God is the God of flesh and nothing is too hard for Him to do. Amen? However, we also have a part to do make it happen in our lives. Mayroon din tayong parte para ito ay mangyari sa ating mga buhay. Forget na ang mga nangyari before, our past, our hurts, our bad character. Kung dati ay medyo hindi magandang karakter mo, kalimutan mo na yun. Amen. Bad behavior. Amen. Hallelujah. We have to, mag-move on tayo. Hallelujah. Kasi may mga bagong bagay. Babaguhin tayo ng ating Panginoon. Here I am now. Bagong Nelsa. I am new creation when I receive Jesus Christ in my life and surrender to Him everything. He is the controller now in my life. He is the owner now in my life. Yes. Amen. Si Jesus na ngayon ang boss ko at ako ang kanyang servant. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya po embrace natin ang mga bagong bagay na inihanda ang ating Panginoon. Well, yung mga dati nating pinagdaanan na mga sakit, pinagdaanan na mga problema, trials. Amen? Kalimutan na natin yun. We have to move on. Amen? Ang sabi nga dito sa Philippians chapter 3, 13, 14, Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Amen? I-reach natin yung mga bagay na yun, na mga bagong bagay. Amen? Bagong blessings ni Lord. Amen? 14, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Kaya forget what happened in the past. Amen? God is ready to do new things in your life. May mga God, handa siya, willing siya na ibibigay itong mga bagong bagay na ito. Amen. But paano? Paano ba mabibigay ng Panginoon ito? Paano ba magagawa ng Panginoon ito sa atin? There is a condition. Number 1 condition po ng ating Panginoon. You must be willing to let go of the old. Willing tayo na malit go yung mga luma. Amen? To give way the new things. Amen. Kailangan natin na i-let go yung mga luma. Di ba, kapag naglilinis tayo ng mga cabinets natin kasi may mga bago tayong nailalagay, di ba nililinis natin? Kasi kung hindi natin lilinisin, walang lugar doon sa mga bago na ilalagay natin. Amen? Yung mga cabinet natin. Kasi kung punong-puno yon ng luma, wala nang sisidla nung bago. Kaya linisin natin, i-let go natin yun. Alisin natin yun. Amen? Kaya, kung punong-puno ang puso natin ng mga hatred, yung mga, di ba, yung mga galit, yung masama ng loob, yung mga unforgiveness, paano ngayon ibibigay ni Lord sa atin yung pagmamahal niya na ilalagay sa puso natin? Amen? Kaya linisin natin yun, mga kapatid. Condition ni Lord yun in order na bibigyan tayo ng mga bagong bagay. Kasi habang nandyan yan na hindi natin nalinis, marumi pa rin yan, hindi tayo mabibigyan ng mga bagong bagay ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos ng buhay. Amen. Hallelujah! So, we must be willing to let go of the old. Number 2 po, let go in the old mindset, way of thinking that clings to the old ways and refuses to accept the new. Amen. I-let go po natin yung mga old mindset natin, yung mga way of thinking, di ba? Yung mga way of thinking natin, kung minsan, mali ang mga iniisip natin. Yan si Pastora Diz, galit sa akin yan. Kasi di ako kinibo. Iniwasan ako. Way of thinking, kalimutan natin. I-let go natin yan. Nakalimutan na dahil busy yung tao. Mabilis, may ginagawa na ganing gagawin na mabilis, iba na kaagad ang ating pag-iisip.
Iba na kaagad, ang binibigyan na kaagad natin ng ibang kahulugan. Amen po ba? Kaya let go natin the old mindset, the way of thinking that clings to the old ways and refuses to accept the new. Amen po ba? Next, let go the old methods of techniques and ideas, thoughts and belief. Ano ba yung mga techniques, mga ideas, yung mga ideas natin, yung mga techniques natin, yung mga thoughts natin, o yung belief natin? Yung belief na ito, yung dating mga tradisyon natin. Amen po ba? Yung belief na ito, yung mga dating reliyon natin. Na hanggang ngayon ay pilit pa rin natin binabalik-balikan. Di ba yung mga tradisyon ng mga minana natin sa ating mga ninuno? Ginagawa pa rin natin hanggang ngayon. Hindi pa natin ma-let go. Amen? Hindi pa natin ma-let go na nagpapakain sa patay, nag-alay ng mga pagkain sa kahoy. Ano pa ba? Ano pa ba yung ano? Nagtutulos ng kandila sa mga... Nagsisindi ng kandila. That is all belief. We are new creation now. I-let go na natin yun, yung mga picture na ninalagyan natin ng mga candles. We have to let go that already. Amen. We are new creation. Anyone in Christ is a new creation. The old things has passed away. Behold, all things have become new. Amen, sabi ng 1 Corinthians 5:17. So we are chosen people. We are now special people of God. Amen. Who called out in the darkness into the wonderful light. Dati po, ngayon ang ginagawa natin kasi hindi pa natin alam, hindi pa natin kilala ang ating Panginoon. Namumuhay tayo sa kadiliman. But ngayon, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, dinala niya tayo sa kaliwanagan. Amen? Hallelujah! Kaya ang condition, do not dwell in the past. Let go the old mindset of thinking. Methods, techniques, ideas, thoughts, and belief. That not for the Lord. Forget the things. Amen? Kasi yun po ang mag-hold yun yung mag-hold sa atin upang tayo ay lumakad patungo sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Well, if we have proven to be fruitful in the past, but today, if they are not producing God's result, we must let go of them. Kailangan pakawalan na natin ang mga bagay na nakaraan na hindi makapagbigay ng kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? Condition po ng ating Panginoon bago bibigyan tayo ng mga bagong bagay. Next po, let go all the old things in your past. Ano ba yung past na nangyari sa iyo before? Amen? Do not focus your eyes on luck or your inabilities or on the problems you faced before. Huwag na tayong magpupokus sa wala o sa hindi natin kaya. Di ba? Huwag na natin ipopokus yun. Mag-focus tayo sa kung ano ang gagawin, kung ano ang magagawa natin. Kasi kung minsan nagpupokus mo tayo sa mga bagay na wala, hindi natin napapansin kung ano ang mga ginagawa ng Diyos na mga bagong bagay na nariyan na nakikita na natin. Amen? Kaya, kahit sinabi ng ating Panginoon, you know what, ano ko rin to, naalala ko lang na may prayers doon, simula pa nung nagkaroon tayo ng church sa Caloocan, ng lahat kong mga kapatid, ay sama-sama kami na magsasamba at magsiserve sa Panginoon. But hanggang ngayon, yung pa rin ang prayer ko. But one time, parang nirebuke ako ni Lord na sabi niya, bakit nagpupokus ka doon sa wala? Magpupokus ka ngayon kung ano ang ginagawa ko ngayon sa ministeryong ito. Magpupokus ka ngayon na nandito na yung mga anak, yung mga pamangkin mo, yung mga anak nila. Di bali yung mga parents, pero nandito ng mga anak nila na nagsiserve sa akin. Kasi yun pa rin ang focus ko ba? Kaya sabi ko, Lord, bakit hanggang ngayon hindi mo pa ina-answer ang prayer ko? But, hindi ko alam. Hindi ko nakikita ang ginagawa ni Lord. Na nariyan na, ginagamit na yung mga pamangkin ko.
ng mga kabataan, nagtutugtog, kumakanta. Amen. Kung minsan kasi doon tayo nagpupokus, doon sa gusto natin. Hindi tayo nakalimutan na natin o nakaligtaan na natin yung ginagawa ng ating Panginoon. Kasi pinupokus natin yung gusto natin. Amen. Kaya kung minsan nagpupokus tayo dun sa kahinaan natin, ba't hindi natin nakikita na kaya din natin? Amen. So do not focus your eyes on your lack or your inabilities. Amen? Kaya nga sabi dito sa verse natin, kung isipin natin yung verse natin, sabi niya, "For I am going to do a brand new thing. See, I have already begun." Meaning, ginagawa na ng Panginoon. Don't you see it? Hindi mo pa ba nakikita na may ginagawa na ako? Praise the Lord. Amen? Kaya my dear brothers and sisters, kung may mga prayers na tayo na akala natin ay hindi pa ina-answer ni Lord, akala natin na hindi gumagawa ang ating Panginoon, mga kapatid. Slowly, pinupulfill ng ating Panginoon. Titingnan lang natin kung anong ginagawa ng Diyos. Huwag natin ipokus ang kagustuhan natin, but ipokus natin ang kagustuhan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Kaya huwag natin i-focus dyan. Sabi mo na, hindi naman ako marunong yan, kulang ako dyan. Pinupokus kasi natin ang kawalan natin. Hindi natin pinupokus kung ano ang gagawin ng ating Panginoon na mga bagong bagay upang tayo ay magagamit. Kaya wag tayo mag-focus sa wala. Mag-focus tayo kung ano ang mayroon tayo. Amen po ba? Hallelujah. Next po, let go all the pain and deep hurts of your past. Ano ba yung mga pain, yung sakit, yung mga naranasan natin dati? 'Di ba marami tayong mga sakit na naranasan dati sa ating mga naranasan sa iba-ibang mga problema, sa kamag-anak, pamilya, sa katrabaho. Amen, 'di ba? So let go. Let go. Past failures, past trials, heartaches that you may be holding to. Consider that as a lesson learned and training that make you stronger. Amen? Ang mga nakaraan na mga pagsubok, lesson learning natin yan. Dahil doon sa mga pagsubok na yon, doon tayo nagiging matatag. Amen? Doon tayo naging matatag at kung ano ang narating natin ngayon, dahil sa mga pagsubok na naranasan natin noon. Amen po ba? Kaya tayo ay naging matagumpay sa buhay ngayon dahil sa ating naranasang sakit noon. Amen? Yung mga naranasan nating sakit noon. Salamat. Amen? Kaya tayo naging tagumpay ngayon dahil sa naranasan nating mga pagsubok noon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, hindi tayo mag-give up sa mga naranasan nating sakit noon. Amen. Focus tayo kung ano ang inahandang mga bagong bagay ng Diyos sa atin. Amen. Example ko lang po, kung kami ni Pastor Rizaldi before ay nag-give up sa mga pagsubok, especially sa ministry ng ating Panginoon, kung nag-give up po kami, wala po kami ngayon dito. Wala po yung church natin sa Caloocan. Wala po yung church. Wala po yung God's love. But dahil hindi kami sumuko sa mga pagsubok noon, nagpatuloy kami, naging obedience sa pinapagawa ng Diyos, kaya po narito kami ngayon. Patuloy na ginagamit ng Diyos for His glory alone. Amen? Kaya, mga kapatid, let go kung anong mga hurts, kung anong mga pain, yung mga past natin, magkapatawaran na tayo, mga kapatid. Patawarin mo na yung mga dating nagkasala sa'yo. At putulin na ang mga kasalanan, kasi kasalanan po ang unforgiveness. Amen?
Kaya kung gusto natin na magamit tayo ng ating Panginoon, magpatawad po tayo, mag-move on po tayo. Kailangan po hindi tayo mag-give up. Amen. Ano bang sabi ng James 1:4? Brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Mga kapatid, magalak tayo kapag tayo dumanas ng iba't ibang mga pagsubok. Dahil doon, tayo nagiging matatag ang ating panampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Amen po ba? Doon tayo naging matatag. Matatag ang ating panampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Amen? Hallelujah. Kaya, dapat tayong magpakatatag hanggang wakas upang tayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen po ba? To make us mature and broken the Lord, it is this reason that God permits many things to happen, wave after wave, in the lives of His children. Amen? And sometimes, God uses things to touch the heart by exposing what is there. Amen? As long as we allow this remain sa ating mga buhay, para itong mga cancerous growth, nag-growth ito, na kinakain tayo, eating away at you. Kaya huwag natin hayaan na manatili sa puso at buhay natin. Amen? Because you will not be able to receive the new things that God has for you. Amen? Kaya my dear brothers and sisters, embrace the new thing that has prepared for you and me. Don't look back. Step the new things that God has prepared for you. Lumakad tayo at focus ang ating mga mata sa mga bagong bagay na gagawin ni Lord sa buhay natin. At sa mga gagawin ng Panginoon, amen, sa ating pamilya, sa ating ministry, na pinagkaloob at pinagkatiwala ng ating Diyos. Kaya don't look back. Pakisabi nga sa katabi mo, don't look back. Focus your eyes to Jesus. Amen. Sabi niya ng Hebrews 12:2. Amen. Don't look back, but focus our eyes or fix our eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Hallelujah. So not on any person nor on your situation or what happened in the past. Amen. Sabi ng Panginoon, I will take you into a new spiritual territory and reveal new things to you. Amen. You must never be satisfied or content to remain where you are. Amen. Maging satisfied ba tayo kung magre-remain tayo, kung simo-simo lang tayo? Amen. Kung hindi natin i-release, hindi tayo masatisfied or hindi tayo makontent. God desires to do a new work in our lives. Ang gusto ng Diyos, something totally new. Something new, refreshing, something beyond anything you have ever dreamed or imagined. Extraordinary, beyond upon our expectations na gagawin ni Lord sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah! Our God is Almighty. Powerful siya, omnipotent, makapangyarihan. Kayang-kaya niya niyang gawin at ibibigay ang mga bagong bagay na sinabi niya sa kanyang mga salita. Amen po ba? Bagong panampalataya, new faith, bagong buhay, bagong ministry. Ang Diyos ay may mga plano sa atin lahat. Diba? Kung malaman natin yon, is always sa Jeremiah 29:11 that I have plans for you, plans to prosper you, and not to harm you, plans to give hope and a good future. Amen. So may plano si Lord sa atin na magandang future. Amen. Hallelujah. So almost done. Praise and worship. Ito po yung blessings na spiritual. Sabi nga dito,
ang sabi dito, di ba, sabi ng 1 Corinthians 5:17, therefore anyone is in Christ, he is a new creation. The old things has passed away. Behold, all things have become new. So, receive the new things that God has prepared for us. Amen? Ephesians chapter 4:24, and that you put on the new man, which was created according to God, is true righteousness and holiness. Amen. So, Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27, sabi dito, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your hearts of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Amen? So bibigyan tayo ng ng bagong puso, bagong espiritu ng Diyos na masunurin. Ay yung masuwain natin mga puso, gagawin ng Diyos na masunurin. Amen? Bibigyan niya tayo ng mga bagong espiritu na makalakad ayon sa kanyang ayon sa kanyang kaluwalhatian. Amen, upang masunod natin ang kanyang mga utos. Amen, mga kapatid. Lamentation 3:22-23, through the Lord's mercies we are not consumed because His compassion fail not, but they are new every morning. Amen. They are new every morning. Great is the faithfulness of God. Dakila ang katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. God wants to do a new thing in your life. Kaya don't limit Him. Don't limit God. Amen. Huwag natin limitahan ang ating Panginoon sa sarili nating mga ideas. Amen. The God that we serve is not limitation. No restriction without limits. God willing to do a new thing. God willing to pour out a new things in our lives. Amen. Ask God to anoint our mind. At ito ay ibibigay niya mga bagong bagay. A new thing and vision of Him in all of His glory. A new things and vision of the power and authority that God has given to us. A new things and vision of what God desired to do in our lives. A new thing and vision of what God wants us to do through us. Amen? Hallelujah. Yeah. So, Ezekiel chapter 36:11, itong verse na, dalawang verse po, itong iiwanan natin ngayon para sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Ang sabi dito sa Ezekiel chapter 36 verse 11, I will do better for you than at your beginnings. Amen. Then you shall know that I am the Lord. Amen. So gagawa ang Diyos ng mga magagandang bagay ngayon, higit pa kaysa luma. Higit pa sa na mararaming mabubuting bagay ang gagawin ng Diyos para sa bawat isa sa atin, upang siya ay makilala na siya ang Panginoon. Amen? So mayroong pinag-prepare si Lord ng mga bagay sa atin na masigit, na mas maganda kaysa dati. Amen? Ang sabi dito sa Haggai chapter 2 verse 9, ito sabi niya, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. Amen. UGCM family, nag-start lang po tayo sa garage ni Manang Paning. Nag-start tayo ng service doon. Kapag nainit, kaya kapag nakabis tayo, sobrang pawis natin. Kung umulan naman, tayo ay nababasa sa ulan. Amen. But ngayon, dahil patuloy tayo na naging obedient sa ating Panginoon, patuloy tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. Binigyan niya tayo ng mga magagandang bagay at isa ito ang lugar na ito. Amen? Kaya, huwag tayong mag-give up. Patuloy tayo
na maglilingkod. Patuloy tayo na i-focus natin ang ating mga mata sa mga bagong bagay na inihanda ang ating Panginoon. Amen? Kita mo ngayon, di ba, ang ating Panginoon dito, sa lugar na ito, kaya itong sinasabi ng Diyos na bibigyan tayo. Gagawin niyang ilog ang lugar na ito. Gagawin niyang ilog ang lugar na ito. Amen? Kaya narito tayo ngayon. Air conditioner na. Di ba? May kapayapaan, nagmamahal, may kasiyahan, nagpipellowship after service. Amen po ba? Dahil dito ang bagong templo na magiging higit na maganda kaysa dati, kaysa nauna. Sa bagong templong ito, mahayag ang kasaganaan at katiwasayang ipagkaloob ng Diyos sa sambahang ito. Ito ay sinabi ng ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Amen? But there is the condition niya, forget the former things. Amen? Amen. Hallelujah. So, na-bless po ba tayo? Hallelujah. Kaya, ito ang sinabi ng Diyos sa atin lahat. Ulitin ko ulit bago tayo mag-end. Ito ang sinabi ng Diyos sa atin lahat. Ilibing mo na sa limot at huwag mo nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y naganap na. Hindi mo pa ba na makita? Gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkaroon ng ilog sa lugar na ito. Amen? Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So, na-bless po ba tayo sa message ni Lord? Hallelujah! Ngayon po, ang question ng ating Panginoon sa ating lahat. Ano ba ang mga kahilingan ninyong mga bagong bagay? Ano ba ang kahilingan mo na bagong bagay na maganap sa buhay mo? Amen? Sino ba dito ang may gusto ng mga bagong bagay? Itaas ang kamay. Hallelujah! Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yung mga gusto natin ng mga bagong bagay na ito ay bibigay sa atin ng ating Panginoon. Bagong buhay, bagong pag-asa, bagong espiritu. Amen. Sabi ng Panginoon, come to me, for I am going to do a brand new things. I have already begun. Don't you see it? Just focus your eyes on me and realign your hearts to my hearts and focus the things that I have for you. Hallelujah. Amen. Mga magagandang bagay na gagawin ni Lord para sa atin. God wants us to make all things new. Something new, something fresh. New hope, new wine of His Spirit, new anointing to flow into the barren places of your life. New rhema words from heaven, new song of praise and victory, new power, new strength of your spirit, soul and body, new life, new beginning, new way, new blessings, and new open doors.